modernong panahon, halos hindi na natin matakasan ng teknolohiya. Ayon sa isang pag-aaral ng Data Reportal noong 2024, ang isang average na Pilipino ay gumugugol ng 9 hours and 14 minutes sa internet bawat araw. Sa dami ng oras na to, karamihan ay napupunta sa social media, gaming at panonood ng videos. Pero kailan nga ba natin masasabi na sobra na to? At ano ang epekto ng sobrang paggamit ng digital devices sa ating pisikal, mental at espiritual na buhay? Sa episode ito ay tatalakayin natin kung paano makakatulong ang digital fasting sa ating pang-araw-araw na pamumuhay at kung paano natin maisasabuhay ang mas balanseng paggamit ng teknolohiya. Dito lang yan sa What Do You Think? Kung saan kami nagpapaalalang, kabataan, desisyon mo'y pag-isipan upang maging tama ang iyong lalakaran. Yan, magandang araw muli sa ating mga kabataan. Ako po muli ang inyong kuyang host, Wilmer Estrito, at ngayon ay pag-uusapan naman natin ang napapanahong issue, ang benefits ng digital fasting. Kasama pa rin po natin ang ating espesyal na panauhin na si Ma'am Jazel Diaz, pero para mas nakilala po natin siya, panoorin po muna natin ang video ito. Si Jazel May Martinez Diaz ay kasalukuyang nagpupursue ng kanyang doctorate degree on intercultural studies. Ang main focus ng kanyang paglilingkod ay mga tao sa urban areas. Dati siyang professor sa College of Theology ng Adventist University of the Philippines at nagsilbi rin siya bilang youth pastor sa AUP Philippine International Church at sa Pasay Adventist Church. Sa loob ng 11 years niyang paglilingkod, she is always working with and for the youth. Madalas din siyang naiimbitahan bilang guest speaker sa mga event na pangkabataan at ang isa nga niyang temang tinalakay ay pinamagatang The Overcomers, Conquerors in the Digital World. Kasama siya, sama-sama rin tayo matuto sa kung paano mamumuhay ng may ganap na kasiyahan, pag-asa at pananagumpay sa panahong puno ng teknolohiya. Yan, so maraming salamat po muli Ma'am Jazel sa ating patuloy na pagtatalakayan at pagsama sa atin. Meron po ba kayong gustong sabihin sa ating mga viewers and listeners? Ayan, hello po sa inyo lahat dyan, ng mga nakikinig at nanonood po sa atin ngayon. Sana po ay nag-e-enjoy kayo sa mga, lalo higit sa mga previous episodes po natin. Sana marami po kayong natutunan. At ngayon nga, ay napakaganda po ng topic natin, digital fasting. Hopefully, interesado po kayo. At ganoon din naman, sana ma-share nyo rin po sa iba na tingin yung kailangan po na marinig ang mensaheng ito. Yan, thank you po. Salamat ulit sa bawat isa sa atin. Gusto rin po natin na batiin ang lahat ng mga taga-subaybay sa ating Facebook page na Hope Channel North Philippines at Adventist World Radio Manila. Ganun din po sa ating YouTube channel na Hope Channel North Philippines din po ang pangalan. Siyempre, hindi rin po natin kakalimutan ng mga nakatutok ngayon sa ating telebisyon, GSAT Channel 37 at Digital Receivers Channel 45. At sa mga nakikinig naman po sa ating radio, AWR 89.1 FM. Kamusta po kayong lahat? Nawa ang pagpapala ng Panginoon ay patuloy na tinatanggap ninyo sa bawat araw. Iniimbitahan din po namin kayo na mag-subscribe, mag-follow, i-like at i-share ang ating pong live broadcast ngayon upang mas marami pa po ang mabless at makinabang sa makabuluhang paksang ating pag-uusapan sa ngayon. Kung may mga tanong po kayo, mga karagdagan, pwede po kayo mag-comment sa ating comment section or di kaya ay kontakin po ninyo mga numbers na to. 0917-5643-777 para po sa Globe at 0919-0001-777 para naman po sa Smart. Makikita nyo pa rin po yan na naka-flash ngayon sa inyong mga screens. So ang paksa po na pag-uusapan natin ay may pamagat na Benefits of Digital Fasting. So kung sa tingin mo, ikaw o ang iyong kaibigan ay nangangailangan ng pahinga mula sa paggamit ng teknolohiya o kaya naman ikaw ay isang magulang na may anak na kagaya nito, para sa iyo pa rin ito. Pero bago tayo magsimula sa ating talakayan, tayo po muna ay sumandaling manalangin. Aming Ama, patuloy kami na mapagpakumbabang lumalapit sa iyo. Umaasa na ikaw ang pagmumulan ng aming kapahingahan, pagmumulan ng aming comfort sa times na na-overwhelm kami ng ingay ng mundong to. Nawa sa panahong ito na aming pag-uusapan ng digital fasting, patuloy na ang pangunguna mo po ang aming maranasan at maging pagpapala ang aming talakayan ngayon sa lahat ng mga nanonood, nakikinig, nasan man silang lugar sa ngayon. Ito po ang dalangin namin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Yan. So, ayan, Ma'am Jazel, napakaraming nang natin na pag-usapan tungkol nga dito sa tech addiction, teknolohiya, at parang napakaganda nitong topic natin ngayon na
may kinalaman naman sa digital fasting. So, ano nga ba itong digital fasting at paano ito naiiba sa simpleng pagbawas sa screen time? Ayan, kasi as a religious term, Wilmer, no, narinig na natin yung fasting. Ibig sabihin, parang meron tayong inaalis o tinatanggal, and then may purpose bakit tayo nagpa-fasting. So, ganun din sa digital fasting, ano, this means na intentional tayo, na iiwasan natin o titigil tayo sa paggamit ng mga digital devices, katulad ng smartphone, ng computer, ng tablet or iPad, ganun din ng television, ano, sa loob ng isang tiyak na panahon. Ibig sabihin, magsaset ka talaga ng time, not just hours, ano, pero for example, a day or a week or even months na talagang intention mo o decision mo na hindi ka muna gagamit ng mga ganong gadgets. And of course, may purpose ka bakit, ano, alam mo din kung bakit, may dahilan ka para mas motivated ka, ano, na ginagawa mo yun. So this is very radical and intentional na pagpa-fasting, ano, madalas ginagawa sa isang talagang malalim na layunin, ano, katulad na ng for example na para mas maging malakas yung mental clarity mo, para mas maging present ka sa reality or totoong buhay, or para mabawasan talaga yung pagiging dependent mo sa digital things, ano, o sa digital world, ano. So, hindi siya basta pagbabawas lang ng screen time. It's more on being very intentional na talagang iwasan o wag gamitin yung mga digital na teknolohiya na meron tayo. Okay? So, at least na-differentiate natin, ano? Kasi madalas, pag nagbawas ka lang ng screen time, gumagamit ka pa rin. Gumagamit ka pa rin. Pero at a minimal time lang, parang ganon. Pero iba pa rin talaga pag nag-fasting ka talaga, digital fasting. One time nga, Wilmer, pumunta kami sa bandang San Joaquin, Iloilo. Meron doon isang retreat place na ang intention talaga ng place na yon ay wala kasing signal ng phone eh. Tapos wala din talagang internet kahit anong gawin mong pilit. Ano mo yun? Tapos ang daming nakapost doon sa retreat place na yon na mga parang painted ano siya na quotes ganyan na mas masarap makipag-usap sa kapwa mo tao kaysa doon sa yun nga sa cellphone lang and all. Tapos ini-encourage talaga yung mga pumupunta doon na to spend time with the nature and to spend time with your family and friends. Yun talaga yung purpose ng lugar na yon. And bagay na bagay yun sa tinatawag natin na digital fasting, ano? Na, yun nga, yun, intentional na place yun, parang ganun. Pero pwede rin naman natin gawin yung digital fasting sa tahanan natin. Although mas makakatulong sana kung may mga lugar na talaga. Ibang environment, mas nakakatulong yun eh. Kasi kapag nakita mo nakita mo na yung computer mo, o kaya nakita mo yung cellphone mo, natatempt ka talaga. Totoo. So, parang pag iniisip ko na parang magandang mag-experience yun. Lalo sa akin ngayon na ang ginagawa ko palagi ay palagi nasa harap ng computer. Totoo. Hindi pwede na walang cellphone. Parang nakaka-overwhelm din minsan. Ako minsan, parang hindi pa nagsisimula yung araw. Hindi ko alam dahil ba napapagod ka na makita palagi yung screen ng computer o kaya yung mga dapat mong gawin. Sabi nga yung iba habang nagpapakita ng kung saan sila nagbakasyon, mga beach, mga iba't ibang mga places, yung ang pinapakita niya yung screen ng monitor niya na meron din namang beach na nakalagay. Talaga. So, makikita natin na makakatulong din talaga yun. Parang ang sarap na experience pag iniisip ko sa akin ngayon na madalas ako na nasa screen, malaging pay technology. Pero siguro kaya ko mga one day pa lang kung magsiset ka ng time. Oo nga. Kasi sa dami ng mga kailangan tapusin. Pero bakit nga ba kailangan natin dumating sa point na mag-digital fast sa time natin ngayon? Ayan, kasi una sa lahat, sobrang crowded na yung mind natin. Sobrang dami na nating, parang may chaos na, alam mo yun, sa isipan natin. So, makakatulong talaga yung digital fasting para magkaroon tayo ng mental clarity at focus, kumbaga. Kasi yung sobrang paggamit ng digital devices, talaga nagdudulot yan ng mental fatigue at kawalan ng focus. Kasi talagang from time to time, distracted ka talaga. So, makakatulong yung digital fasting para maibalik yung concentration mo, yung focus mo sa mga goals mo. At the same time, mas magiging productive ka talaga. Alam mo, para lalo higit sa mga nag-e-exam or yung nagpe-prepare para sa mga board exams nila, ang laking tulong ng digital fasting.
Kasi nakaka-focus sila sa pag-aaral at mas naa-absorb nila yung mga dapat nilang matutunan na mas mabilis, ganyan. Kasi nga, walang mga gadgets, walang mga technology and all. Pwede naman kasi talaga na you're preparing for the exam na book talaga yung inaaral mo, ano? Pero totoo yan, naranasan ko yan minsan. I mean, hindi naman nag-fast ako ng katulad ng mahaba. Mhm. Pero may times din talaga na marami akong gustong tapusin. Mhm. Pero dahil sa dami kong gustong tapusin, talagang nagbababad ako talaga na gusto kong tapusin sa isang upuan Yeah. yung mga dapat na tapusin. Pero nangyayari, mas konti yung nagagawa ko as Totoo. compared kung meron akong pahinga, Mhm. meron akong time na i-stop muna na gumawa. O Mhm. kaya talagang, minsan kasi mahilig kasi ako magpuyat kapag gusto kong tapusin ng isang araw yung gusto kong mga tapusin. Mhm. Pero may mga times na kapag hindi ako nagpuyat, pinutol ko lang, tapos kinabukasan ako na tinuloy, mas nakakatapos ako compared sa kung, ay, marami pang mga back job kung minsan na dahil nga hilo ka na, naantok ka na, tinatapos mo pa rin, gusto mong tapusin, Totoo. bumabalik din yung trabaho kasi meron kang Mhm. revisions na kailangan gawin. Unlike kapag clear yung isip mo. Kaya gusto ko yung word na sinabi nitong merong clarity, merong Clarity talaga focus naman. sa ginagawa. Oo. Tapos isa pa doon, sa mental health talaga natin, ano? Kasi pag sobra-sobra yung paggamit natin ng social media, digital platforms, mas nai-stress tayo, mas nagkakaroon tayo ng anxiety and depression. So, yung paglago mula sa mga to, maaari magbigay ng emotional reset sa atin at mabuti ng mental well-being talaga natin, ano? So, importante na meron talagang time na mag-digital fasting tayo for our mental health purposes din talaga, ano? At lalo higit, ano, yung para sa sleeping natin, sa tulog natin. Kasi kadalasan, dahil sa social media, dahil sa mga digital things na to, disrupted na talaga yung tulog. Alam mo, bihira na nga tayo nakakatulog ng 8 hours per day, ano? Talagang parang rare na sa panahon natin ngayon, nakakatulog ng straight na 8 hours o yung nakakatulog ng maaga. Lalo na sa city. Lalo sa city. Kasi, yun nga, pag nasa probinsya, at least pag mga alas 6, alas 7, Tulog na agad. matutulog ka na eh, no? Pero pag nasa syudad ka talaga, as in, sleep deprived po talaga tayo. Kaya kung makakagawa po tayo ng digital fasting, talaga mababalik natin yung sleeping pattern natin na mas tama, ano? And mabibless tayo kasi ma-realize natin na babalik po yung ating youthfulness. Kasi actually, the more na nagpupuyat tayo, nababawasan yung lifespan natin. Yung sana idinagdag na buhay natin ay nabawasan dahil kulang tayo sa tulog, ano? So at the same time, para din lumakas yung tunay na connection natin sa kapwa natin, kaya tayo nagdi-digital fasting. Kasi kadalasan, dahil sa paggamit ng mga gadgets, we lack the genuine and real and physical friendship and communication din sa family natin, ano? For example, yung tipong kahit kumakain lang tayo ng tanghalian, umagahan, nagsa-cellphone pa rin tayo. Pag ganun yung nangyayari, nawawala yung connection natin sa family natin. Parang, alam mo dati nung panahon ko nung maliit-liit pa ako, talagang syempre hindi usong cellphone noon. So, yung father ko, talagang tatawagan niya kami lahat. 7 kami magkakapatid. Lahat kami, napabilog yung mesa namin, nakaupo kami lahat. Doon sabay-sabay kaming kumakain. Pero sa panahon natin ngayon, may television, may cellphone, may computer. Kanya-kanya na. Kanya-kanyang kain. Minsan kumakain pa sa harap ng computer. At ang malala pa nun, Wilmer, kahit sa CR, talaga nagsa-cellphone din. Hindi mabitawan. Totoo. Kaya kung makakapag-digital fasting tayo, even dun sa mga sitwasyon na hindi naman tayo dapat nagsa-cellphone, mas maiiwasan natin, mas mapapahalagahan natin yung mga ginagawa natin, nakasama natin yung mga mahal natin sa buhay. Ano? At the same time, pag nag-digital fasting tayo, mababawasan talaga yung addiction, yung pagiging dependent natin. Mapapansin mo, ma-realize mo na kaya mo naman pala mabuhay kahit wala yung mga gadgets. Kaya mo naman pala mabuhay kahit, for example, Wilmer, no, nung high school ako, nag-aral ako sa isang school na sa isang campus na bawal talaga manood ng TV or bawal ang television. Nung elementary ako, tuwing uuwi kami galing school, talaga nakatutok kami sa TV. Inaabangan namin yung Meteor Garden, yung mga cartoons, afternoon, mga anime, ganyan. Halos sa ulo namin yun, sunod-sunod nun. Tapos kahit Sunday, ganyan. Sa ulo din namin yung sunod-sunod ng palabas pag Sunday, ano.
Pero nung high school na ako, wala akong choice, sabi ko. Kasi yung school namin, bawal yung TV. So, talaga nung unang linggo, hinahanap-hanap mo yung television, yung gadget, ganyan. Hanggang sa nasanay na ako nang wala talagang TV. Kahit umuwi ako sa bahay namin, hindi ako nag-on ng TV. Parang kaya ko naman mabuhay ilang buwan, ilang linggo nung wala yung TV, ano. Kaya after nun, nung high school ako, after nun, kahit nag-college na ako, kahit nung nag-work na ako, hanggang ngayon, wala kaming TV sa bahay. So, ibig sabihin, kapag nag-digital fasting ka, nasanay ka na wala yung ganun, posible talaga na ituloy-tuloy mo na wala na talaga. Kasi hindi ka na dependent doon. Ibig sabihin yung mga boarding school, pwede rin pala makita as digital rehab, no? Oo nga ano? Kasi Oo. yung pagkahumaling natin, na parang pakiramdam natin ay part na talaga ng buhay natin yung mga devices natin. Kapag pala pumunta tayo sa mga boarding school na pinagbabawal yung mga ganun or nililimit yung paggamit nun, mas nakakatulong din pala siya in a sense. Although kung minsan nagrereklamo tayo, Oo, pero nagreklamo talaga tayo. sa simula talagang pakiramdam natin parang may tinatanggal na mahalaga sa atin. Pero makikita natin, kaya pala natin kahit wala yun. At makikita natin, mas nakakapag-focus tayo sa mga bagay na mas produktibo at makapagpaglago sa Saka atin. alam mo, Wilmer, na-appreciate ko talaga yung real and genuine friendships, face-to-face friendship, nung time na wala pang masyadong gadget and cellphone. Kasi imagine, sa dormitory kasi tawag doon, ano, na meron akong mga roommates, around 5 yung roommates ko, na talaga nakakapagkwentuhan kami ng mga buhay-buhay namin at nangyayari sa amin throughout the day, parang ganyan. Pero kung sa internet kasi, sa online, minsan, ang tagal bago maka-reply or hindi mo naman talaga nakakausap or yung talagang real talk, parang ganun. Mahirap gawin yan online. So, pag nag-digital fasting din tayo, mai-improve yung creativity natin and productivity natin, ano? Kapag hindi tayo nakatutok sa screen, mas nakaka-create tayo ng iba't ibang mga bagay na nakaka-imagine tayo, ano? Kasi alam mo sa screen, laging finifeed sa atin. Alam mo yun? Kasi instant gratification nga eh, di ba? So, pag meron tayong gusto, isang click mo lang, mahanap mo na, lahat finifeed sa'yo eh. Yung imagination mo, hindi mo talaga nagagamit minsan. Namamatay minsan. Totoo. Kaya kung mababawasan yun, imagine the creativity, the limitless, na pwedeng maabot ng mind mo at magawa ng mind mo, it could happen. Kaya alam mo, Wilmer, yung mga anak ko, pinipigilan ko talaga, binabawasan ko talaga yung screen time nila. Kasi to be honest, pag walang screen time, nakakatuwa kasi nakaka-imbento sila ng iba't ibang mga playtime, iba't ibang mga pwedeng laruin, iba't ibang mga, alam mo yun, pagkakaabalahan nila, na kung nakafocus lang sila sa screen, ayan, nafe-feed lang sila, hindi sila nag-iisip. Alam mo yun? Oo. Tinatanggap lang nila kung ano yung sinasabi nung nasa screen, ano? Pero with that, talagang nag-expand yung creativity nila. At the same time, mas nagiging malusog po yung katawan natin. Kasi nga, syempre, yung tulog mo, nagiging tama na yung tulog mo. Even yung kain mo, tumatama na yung kain mo pag wala kang masyadong gadget. Ano? At the same time, nakakapag-exercise ka, ganyan. Kasi mas marami ka ng time, to do exercise and to do activities na talagang gumagamit ng physical, na katawan natin. Kesa nung pag nasa gadgets tayo, nakaupo lang tayo, kaya lumalaki yung mga tiyan natin, ganyan. So, ang galing. Kung magagawa talaga natin yung digital fasting na tinatawag, ang daming difference, ang daming positive effects na pwedeng mangyari sa buhay talaga natin. So makikita natin napaka-beneficial pala talaga na mag-stop muna tayo sa paggamit ng teknolohiya o ng digital na mga devices natin para makapag-unwind tayo. Tapos makapag-refocus tayo sa kung ano yung bagay na mahalaga sa atin. At syempre, makapag-take time tayo na marinig yung tinig ng Diyos. Diba? Kung minsan kasi kapag sobrang busy natin or sobrang marami tayong mga nakikita na ibang mga bagay, hindi natin maramdaman yung pangunguna ng Diyos sa buhay natin, di ba? Pero sa times ng silence, doon natin nare-realize na naglilid ang Diyos sa atin. Meron pala siyang gusto na hinihimok na tayo na gawin ng isang bagay para sa pangunguna niya sa buhay natin, di ba? Yeah, to add pala, Wilmer, naalala ko, kasi dun sa mga nagte-take ng board exam, especially the medical board exam sa medicine, dati hindi sila pinapastop mag-aral na kahit Saturday or Sabbath.
nag-aaral talaga sila. Mm. Or meron silang mga lecture and all, ganyan. Tapos na-realize nila na sobrang nai-stress or mentally hindi na okay, alam mo yun, naapektuhan yung mental health ng mga nag-review. Hanggang sa nag-decide sila, kasi may mga nagpapaalam na mga Seventh-day Adventist na, Sir, Ma'am, pwede po ba na hindi na lang kami umattend ng Saturday review? Mm. Kasi talagang meron po kaming Sabbath worship, ganyan. And na-realize ng mga examiner, o yung mga nagpapa-review sa kanila, na bakit nga hindi na lang natin gawin na meron talagang one day off throughout the whole week na walang review, walang gantong study, they would just rest, ganyan. And nakita nila na it's very effective sa mental health ng mga nag-review. At the same time, pag may rest kasi, alam mo yun, meron kasi tayong algorithm no? Yung katawan din natin, na once a week we need to pause, we need to have a rest. Yung Sabbath ang tawag natin doon, And then mas nagiging effective tayo sa next week na darating kasi we were able to rest. Parang ganon. So parang ganon sa digital fasting din. Kung pwede nga na, kung kaya natin, di ba, na once in a week talaga mag-digital fast tayo, then makikita natin, mas magiging clearer yung perspective natin, mas may direction yung paggamit natin ng mga gadgets na meron tayo, di ba? At nakakatawa dun, that is true to nature. Tapos true to sa mga machines din, di ba? Oo. Titingnan natin sa nature, di ba? Pag manglupa, nagtatanim, may times na kailangan muna either a whole year na wag muna magtanim sa lupa para makapag-reproduce ng tamang mga nutrients na makukuha doon sa lupa, di ba? So, makikita natin na kahit sa nature, totoo yun. At kahit din sa mga machines, di ba? I mean, sa sasakyan o kaya naman ay sa computer, madalas sa computer sa akin, kapag ilang araw mo yun hindi pinapatay dahil baka sabihin mo na marami kasing ginagawa, babagal at babagal din siya. Tapos kailangan, di ba, madalas na troubleshoot sa computer ay restart. Kailangan i-restart, di ba? Minsan ganun din sa cellphone. Kapag parang sobrang bumabagal na to, kailangan mo lang i-restart. Ganun din kahit sa katawan natin. Kailangan natin mag-take time na magkaroon ng restart, makapag-unwind and mag-fast para mas maging productive tayo sa kung anong gusto natin ma-achieve sa bawat araw, di ba? Kaya matalino ang Panginoon to give us a Sabbath day of rest and to give us that idea na hindi dapat continuous na alam mo yun, na nagpa-function tayo to that kind of level na talagang tiring na, exhausting na para sa atin. Kumbaga, ang paradox nga nun dahil sa kagustuhan natin na mag-function ng sobra, lalo tayo nagmamalfunction, di ba? Lalo tayong hindi natin ma-achieve yung mga gusto natin na ma-achieve. Yan, so kaya napakaganda nga nitong ating napag-usapan na makita natin yung kahalagahan nitong digital fasting. Gusto kong basahin yung matatagpuan dito sa mga awit 46:10. Ang sabi dito, tumahimik ka at kilalanin mo na ako ang Diyos, di ba? So minsan ang sobrang digital noise ay nagiging hadlang upang mas marinig natin ang tinig ng ating Diyos at mas makapag-function tayo bilang mga nilalang ng ating Diyos, di ba? So napakaganda ng ating usapan. Kung may mga tanong po kayo o mga karagdagan, pwede po kayo mag-comment sa ating comment section or di kaya ay kontakin po ninyo ang mga numbers na to. 0917-5643-777 para po sa Globe at 0919-0001-777 para naman po sa Smart. Makikita nyo po yan na naka-flash ngayon sa inyong mga screens. Pero bago po yan, ay pagpatuloy po muna natin ang intermission song na ating mapapakinggan bago tayo magtuloy sa discussion natin mamaya. Heart of mine, your patience
slow and let the storm rage all around. I'll trust in you, shepherd of my heart. Giver of this life in me, you're what I'm living for. For all my deepest gratitude, you loved me even more. So as I walk through valleys and listening for the Master's call, I'll trust in you, shepherd of my heart. I'll trust in you, shepherd of my heart. Salamat po sa isang magandang mensahe ng awit na atin pong napakinggan. Welcome back po ulit dito sa ating programang What Do You Think? Kasama niyo pa rin po kami. Ako po si Wilmer Estrito at ang ating special guest na si Ma'am Jazel Diaz. So kanina marami tayong napag-usapan tungkol sa digital fasting. Ano ba ang ibig sabihin nito? At ano ba yung mga reasons bakit kailangan natin gawin yung pagkakaroon ng digital fasting? So, kapag naisip ko ngayon na, okay, mahalaga pala yung digital fasting, ito pala yung mga benefits nito sa aking sariling buhay. Yeah. Paano ko ba yun ma-apply sa akin? Paano pa ako magsisimula na magkaroon ng digital fast sa aking buhay? Yeah, so simulan natin to having a definite goal or layunin. Bakit? Bakit mo gagawin to? Kasi syempre para highly motivated ka. Kasi kung hindi mo alam kung yung reason behind your digital fasting, ang dali mong bumalik. Ang dali mong matempt ulit at gawin ulit yung pag-gadget and all, So alamin mo kung bakit gusto mo mag-digital fasting. And gusto mo bang bawasan yung stress mo? Gusto mo bang mas maging productive? Gusto mo bang mas makafocus ka sa totoong buhay? Kasi yung malinaw na dahilan ay talagang makakatulong upang manatili kang motivated. So, try to write it down. Ano yung definite reason mo, yung Start with the particular why. reason. Oo, Start talagang with- why, Ah, Bakit mo gagawin yung digital fasting? Ako, for example, I would do it talaga kasi nga stress na. same. Yun na nga, di ba? Ah, Kasi parang na-overwhelm na, parang nakaka-overwhelm na. Parang try na lang na to find peace in a different avenue. Like, tinry ko yun eh. So, hindi muna ako nag-Facebook. So, I focus more on writing down sa journal. And then, I focus more on talagang exercising every day, ganyan. And then, spending time with my kids and doing talaga yung mga board games and yung mga iba't iba pang mga laro kasama yung mga kids, ganyan. Or, I spend time cooking, ganyan. So, yung ang dami pang pwedeng activities na gawin actually, kesa yung mag-dwell ka lang doon sa phone mo na lalo kang nai-stress. Lalo kang na-overwhelm. Ganon. So, yeah. So, alamin mo yung layunin mo. Alamin mo yung goal mo. Bakit mo ginagawa to. And then, yeah, you start small. Hindi naman, pwedeng hindi biglaan, Pwedeng try mo muna na huwag kang gagamit ng phone pagkagising. Parang gano'n. Oh, that's a big step na agad. Yung tipong hindi agad yung cellphone yung dinampot mo. That's a big step. Although parang akala mo small step lang yun, pero malaking bagay yun. And then yung bago ka matulog, yun talagang magsiset ka ng alarm na by 10 p.m. tulog ka na. So make sure na, actually sabi nga 1 hour before your sleeping time, dapat hindi ka na nag-gadget. Kasi talagang naka-apekto yun sa sleeping pattern mo. Meron akong isang author na napakinggan.
author na speaker din. Mhm. Sabi niya, madalas daw na dinadahilan ng mga tao kaya nila inilalagay yung kanilang cellphone sa tabi ng bed nila Mm. ay dahil alarm daw nila. Okay. So, ang sabi niya, bibili ko na lang kayo ng alarm. Mas Alarm mura clock. mas mura pa yung alarm clock kaysa dun sa nasasayang nyo na oras. Hindi lang dun sa ninopen nyo yung inyong cellphone sa umaga, kundi yung productivity nyo all throughout the day. Diba? Mas mahal yon compared sa kung magkano lang yung alarm clock. Yan ang sabi niya. So, makikita natin, pwede naman nga tayo, bumili na ng alarm clock kung talagang nagiging reason para ma-distract tayo all throughout the day ay yung cellphone natin, di ba? Pero actually, alam mo, Wilmer, natatawa ako kasi nag-a-alarm ako. For example, nag-alarm ako ng 6:00. Edi, natulog na ako ng mga 10 o'clock, ganyan. Tapos, inilayo ko yung phone ko, ganyan. Tapos, nakakatuwa kasi nagigising ako ng around 5:55 bago pa mag-alarm yung alarm clock. Gising na ako. Edi pinatay ko na yung alarm clock bago pa siya tumunog. So, possible din talaga na parang may, ewan ko kung sinong gumigising sa atin, ano, na kapag gusto natin gumising ng certain time, may way din talaga si God na kahit hindi mo gamitin yung alarm clock, gigisingin ka ng Panginoon. Basta sinet mo yung isip mo. May kakayanan yung isip natin na gano'n. Yun na nga, gano'n, ano. So, another step, little steps is talagang try natin na huwag tayo gumamit ng gadget kapag kumakain tayo. Actually, nung panahon namin, nung maliliit pa kami, ang tatay ko talaga, pag kumakain kami. Kumbaga, hindi niya gusto na may nanonood ng TV habang kumakain or may ibang ginagawa habang kumakain. Kasi para sa amin, ang meal time is a time to, magkamustahan, to talk with each other, and talagang bonding moment, parang ganon. So, sana maibalik natin yan sa panahon natin ngayon, ano? Na kapag kumakain tayo, walang phone, bawal ang gadget, walang TV. We just focus on our food and on with each other. Parang ganon. Yan. So, ano pa yung pwede natin gawin, ano, to start up the digital fasting? Pwede tayong gumamit ng mga digital detox na apps. So, kung nahihirapan tayo na iwasan yung paggamit ng phone or social media, may mga app kagaya ng Forest, Freedom, or Off Time na makakatulong sa atin na limitahan yung access natin sa ating mga gadget. Ano? Yan. Tapos, pwede rin natin iset yung Do Not Disturb mode para ma-off yung mga notifications. Kasi yun yung mga nakaka-tempt, di ba? Yung mga notifications. Bakit kasi nagpa-pop up sila anywhere. Pero pwede naman pala i-off yun. Saka pwede naman pag do not disturb mode yung phone mo or yung gadget mo, hindi talaga siya lumalabas. Parang ganun. And then, try mo rin na meron kang mga lugar na screen-free zones. For example, kasi mas maraming temptation kapag pag yung private, pag nasa bed space mo, parang gano'n. So, pwede mong sabihin na, pag nasa bed space ako, sa lugar na tulugan ko, hindi ako magpo-phone. Oo, parang gano'n. Kasi parang mas pag-relax kang gano'n, di ba? Mas madaling matempt na, mag-ubos ka ng oras talaga for digital things. So, pwede na nag-gadget ka lang, nag-phone ka lang pag nasa, for example, nasa study table, parang gano'n. Hindi ka naman natutulog sa study table, no? So, yan. Yun din, kapag dinner time, ganyan, iiwasan din mag-phone. Kapag nasa CR ka, ayan, alam mo, maraming nagagalit na mga partner. Kasi, bakit nagtagal-tagal mo sa CR? Ayun pala, dala yung cellphone sa CR. Nagtatagal lalo kapag may dalang phone. Nagtatagal sa CR, ano? So, akala mo nag-iiskoba ng matindi. Hindi pala. Ganun pa rin yung kutis niya. Yun pala. Nagsa-cellphone nga sa CR. So, kung pwedeng meron tayong mga screen-free zones sa bahay natin, much better. So, ganun din, palitan natin yung mga digital habits ng ibang mga gawain. So, balik tayo sa mga dati nating gawin. Like, for example, yung talagang actual book yung binabasa natin kaysa sa mga digital books. Although, uso na talaga yung mga e-books, ano? Pero alam mo, meron akong isang teacher na doctor na siya, na teacher, ganyan. PhD na, ganyan. Talagang, he sticks to reading the hardbound book. Kahit ang dami-dami niya ng pera para bumili ng e-books, meron naman siyang iPad, meron siyang Mac, ganyan. Pero he makes sure na kapag nagbabasa siya, yung hardbound book pa rin yung binabasa niya. Kasi less ang distraction. Saka less ang, ewan ko kung mas less yung na eye strain. Yung mata. Oo, parang ganun. At the same time, kung meron kang mga, alam mo, sanay tayo na may to-do list na ginalagay sa phone, di ba? Sa gadget natin. Pero bakit hindi natin i-try pa rin to
do the mano-mano type. May Mm. papel tayo, may ballpen tayo, May notebook mga may konti. notebook tayo, nagjo-journal tayo, magpapa-planner tayo, parang ganun. With that kasi, mas makakaiwas ka sa mga digital screen. Distractions. Totoo. Tapos mag-exercise talaga tayo. Mahalaga yung pag-exercise talaga. And then, talk to your family, talk to your friends ng harapan. Instead na video call, instead na chat, ganyan. Iba pa rin talaga yung face-to-face, And anyway, pagdating natin sa langit, wala namang gadget. Pagdating natin sa langit, mas mag-enjoy tayo na face-to-face natin kinakausap si Jesus kaysa yung binibideo call mo, Jesus, kamusta ka na? Wala namang ganun, di ba? So, masanay tayo Masanay tayo na. sa face-to-face Totoo, na usapan, masanay tayo interaction. ng face-to-face dito sa lupa, And yun nga, gawa tayo ng schedule para sa digital use natin, Pwede naman kasi talaga na hindi natin iwasan, pero nag-schedule tayo para lang talaga mas maging madali yung talagang pag-digital fasting natin. Magtakda din tayo ng, for example, offline day per week. For example, yung Saturday nga. Pwede yun Lalo na kung nag-church ka ng Saturday. Meron mga taong gumagawa talaga nun ng the whole Sabbath, wala silang data, wala silang internet, hindi talaga sila nagpa-phone. Minsan, iniiwan nila yung phone nila sa bahay, tapos they would go to church. Nakaka-survive naman sila. Wala namang nangyaring kung anong na kailangan emergency na call, parang ganun. So, okay lang din naman, di ba? So, why not? Na-try natin yon na offline day. Pwede rin naman talagang weekend digital detox, ganyan. Pwedeng weekend, or pwede rin talaga na punta ka sa lugar in one weekend, sa lugar na walang signal, walang internet, walang data. After one weekend na yun, ma-realize mo, buhay ka pa rin naman. Diba? Tapos mas na-refresh ka pa. Parang ganyan. And lastly, we could ask support mula sa ibang mga tao. Mga kaibigan, mga kapamilya, na para ma-overcome or mapanagumpay natin yung challenge na digital fasting. Kasi minsan, nag-digital fast ka nga, pero wala ka naman makausap. Alam mo yun, nag-digital fasting ka nga, pero parang nakaka-tempt na bumalik kasi, your family is not supporting you. Parang, so maganda na you bond with other people habang ginagawa mo yung digital fasting. At the same time, pag nagawa mo na yung mga detox o yung mga steps na yun, balikan mo yung sarili mo. Kamusta ako? Did I became better after ko magbawas ng time sa screen, after mag-digital fasting, after mag-detox, ganun. Parang did I became better? Parang do I feel better also? Mas naging productive ba ako? Kung ganun, then you can keep on doing it. Diba? Pwede mong ipagpatuloy kasi na-encourage ka na, ay, ang daming benefits, ay, ang dami kong oras. Yun yung maganda din, dami kong oras. Para sa mga bagay na kapakipakinabang din, di ba? Ang dami kong oras magbasa, ang dami kong oras na gumawa ng mga very productive things. Mag-exercise. Ayan. Nung nag-start tong year na to, parang nakakapag-exercise ako Kumbaga, nag-start kami na mas healthy yung living. Pero nung dumating na yung mga marami ulit na mga gawain, parang gusto mo agad lahat kasi tapusin yung mga gawain sa isang upuan palagi. Ayan, wala ka ng time para sa mga extra na mga bagay. Yung gawain ay palagi nasa harap ng screen, ng computer. Kaya, napakaganda na iisip ko ngayon, na matry nga talaga yan, lalo na yung weekend na detox, na maganda na masimulan talaga, kahit paunti-unti lang. Yan. Pero, niisip ko, paano kaya yung mga, halimbawa, meron talaga silang mga inaabangan palagi. Halimbawa, tuloy ko, kunwari, LDR, hindi naman kunwari talagang LDR. Pero, makikita natin na, parang laging may inaabangan na iniisip natin na importante. Paano natin matitimbang kung ano ba yung dalawang importante na yun? Importante yung kabilang tao sa kabilang linya, pero importante din na makapag-rewind tayo, makapag-recharge tayo, makapag-unwind tayo. So, paano natin babalansin yung dalawa na yun? Alam mo, una sa lahat, it's a call for trust. Na una, tiwala sa Panginoon na kahit wala kang connection throughout this day, the Lord will take care of the matters na hindi mo kaya i-take care of. Ganun din kasi yung Sabbath Sabbath is a call for trust talaga. Na God wants you to rest. And then, so,
hayaan mo na si God, you know. Alam mo, even yung tulog is a call for trust. As in, kasi minsan tayo nga is sobrang bombarded na tayo ng mga dapat gawin na talagang we trust more ourselves na, wait, hindi pa ako matutulog kasi may tatapusin pa ako, kailangan ko pa itong gawin. Alam mo yun? Pero alam mo, God is calling you to sleep, and that sleep means, trust me. Ako nang bahala. Parang matulog ka muna, magpahinga ka muna. And kung kailangan mo man tapusin yan, may bukas pa. Parang mga ganon. So, ganun din. Even in yun, mga LDR, ganyan. It's a call for trust. Alam mo yun, tiwala sa isa't isa. Na pwedeng, for this day, offline muna. Parang ganon. Let's have. Kasi minsan, ang hirap din na, yung mayat maya, parang alam mo yun. So, maganda Although na hindi naman kami ganun hindi naman. So, maganda din na may time off. Magpaalam lang talaga. Maganda may time off din. Para sa sarili din. Alam mo yun. Kasi kailangan din natin ng time for ourselves. Alam mo yun, to reflect on ourselves. And time, especially time with God. And, yung meditation and communion with God. Parang gano'n. Although dumating kami sa point na minsan hindi na kami nakakapag-chat sa buong maghapon. Pero ang reason ay dahil sobra naman ng mga bagay na ginagawa namin pare-pareho. So, parehong hindi rin nakapag-unwind, kumbaga. So, napakaganda na matry itong digital detox na to para mas lalo nga na parang na-excite na nga ako na simulan siya eh. Parang gusto ko ng pahinga, gusto ko ng nakakatuwa lang na pag naiisip ko yun, Sabbath. Tapos naiisip ko yung rest, yung sinasabi. Parehong rest actually yung ibig sabihin yung sleep. Tapos yung Sabbath. Tapos sinabi mo kanina na ang commonality nila ay parehong pagdepende sa Panginoon na merong trust. Parang tinuturuan talaga tayo sa pamamagitan, one way din tong detox na to, na ibigay ang lahat ng mga burdens, mga baggages natin, mga worries natin, ilagak natin lahat sa Panginoon. Kasi kung tutuusin, siya naman talaga ang makakatulong sa atin sa lahat ng bagay. Siya rin ang nabigay ng gift sa atin ng trabaho. At siya rin yung may kakayanan sa atin na ma-accomplish yung lahat ng yon. Hindi natin kailangan na sabihin na tayo yung a-accomplish ng lahat ng yon, kundi sa tulong pa rin ng pag-sustain ng Panginoon. Gawin natin kung ano yung method niya para makita, para tayo ay maging kapaki-pakinabang, para mas maging effective tayo. Yun yung method niya. Method niya, magkaroon tayo ng time para makapag-rest. Hindi lamang sa detox na to, kundi maging sa Sabbath, sinabi mo. At maging nga sa tamang pagpapahinga, tamang sleep. Yun, napakaganda. Wilmer, meron kasi tayo mga superhero syndrome. Tapos, kagaya nga nung mga napag-aralan natin in the past na talagang nandun na sa atin yung ideology na may kapangyarihan tayo, kaya natin maging like God, parang gano'n, na kontrolin yung mga bagay-bagay, na sa totoo, we cannot control everything. Kaya talagang, ang laking factor ng faith and trust natin sa Panginoon for us to actually have peace of mind and for us to have, yung digital fasting na tinatawag, ganyan. So, it calls for trust din yung digital fasting nga, na talagang, alam mo yun, kaya mo ba na pagtiwalaan ng Panginoon na mabubuhay ka kahit walang gadget? Parang ganun. Kaya mo bang pagtiwalaan ng Panginoon na talagang walang mag-a-arise na talagang worst case scenarios or emergencies habang hindi ka naka-online, parang ganun. And even if may mag-arise, di ba? Pakiramdam natin na may magagawa tayo kapag nalaman natin yung balita. Pero kung tutusin, wala naman din tayo nagagawa madalas, di ba? Yeah, and God could take care of things. Napasama lang tayo sa nag-alala. Pero kung tutusin, wala naman talaga din tayo na tutulong minsan, di ba? Hindi, saka lagi may paraan ng Panginoon to handle things. Nakakala natin tayo lagi yung solusyon. Pero actually, may iba pang solusyon. Tama. So, napakaganda nitong napag-usapan natin tungkol sa digital detox, no? Hindi lamang sa pagpapahinga sa digital world, kundi maging pagpapahinga sa lahat ng mga burdens na meron tayo habang ini-offer natin sa ating Panginoon ang lahat ng mga bagay na meron tayo. So, pakinggan naman natin kung ano yung mga thoughts ng ating mga kabataan about dito sa topic natin ngayon na digital detox. So, kabataan, what do you think? Ginagawa ko yung social media detox kapag feeling ko sobrang overwhelming ng mga balita na nare-receive ko sa social media. Lalo na ngayon, madaming issues na lumalaganap.
At syempre, bilang kabataan, nalilito ako kung ano ba yung mga totoo sa hindi. Kasi laganap yung fake news, madaming negative opinions, di ba? Kaya, syempre, para sa sariling mental health, ginagawa ko siya para maging mas productive. Kasi kapag nakababad ka lang sa social media, syempre, may stress ka, magkakaroon ka ng anxiety, hindi mo madidiscern kung ano yung totoo sa hindi. Kaya ginagawa ko siya para sa sarili kong mental health. And syempre, yung pagiging productive na aside sa social media sa buong maghapon, instead na gawin yun, humanap ako ng ibang hobby. Nagko-crochet ako, nagjo-jog ako sa hapon kapag may free time, ganyan. Magandang gawin siya para, syempre, maging healthy tayo yung mind natin. Yan po. Yan, salamat po sa ating kabataan na nagpa-interview about what does she think sa topic natin today. So, ano yung gusto mo sabihin sa kinoment nitong ating kabataan ngayon, Ma'am Giselle? Well, that's a good motivation to find or to do digital fasting or mag-detox sa digital kasi ang daming ng fake news, ang daming misinformation na minsan tayo naguguluhan na, tayo nagiging chaotic na yung mind natin because of that. Na hindi naman tayo dapat, alam mo yun, hindi naman tayo dapat ma-stress doon. Pero naapektuhan tayo at na-stress tayo kasi nga, na-expose tayo sa ganun, di ba? So, karamihan talaga ng mga nagtatanggal ng mga social media account is para mabawasan yung stress nila. Kasi nakaka-stress naman talaga. Tapos, lalo na yung iba, kapag meron silang mga relationships na talagang naging toxic yung relationship, tapos natatempt sila na i-stalk. Alam mo yun? Kasi the more you see your past, parang ganun, the more na natitrigger ka, the more na bumabalik yung mga thoughts. Yeah, thoughts and Mga emotions memories. mo, yung hatred mo and all, yung anger mo, parang ganyan. So, natotroubled ka, no? So, maganda na alam natin yung mga motivations natin when we do digital fasting or digital detox, ano? Para mas ganun na lang yung desire natin to really continue having the peace na nararanasan natin after natin mag-digital fast or digital detox. Yan, napakaganda. No? Talaga nga naman, kapag iisipin mo nga naman yung mga nakikita mo sa social media, tapos nakikita mo pa na merong kanya-kanyang agenda yung mga tao. Totoo. May gustong siraan para merong kakampi ka sa kabila. Yung isa naman, gusto kang kumampi sa kabila na parang ayaw mo naman maki-involve pero napapa-involve ka na rin. Totoo, naapektuhan ka. Naapektuhan ka na rin. So, talaga nga naman, no, na napakaganda na may time tayo na mag-detox, hindi lang sa social media, kundi sa iba pang mga bagay na nakakapagbigay ng kagulumihanan sa atin, lalo na sa technology, no, sa digital world. Yan, napakaganda na mag-take time tayo palagi na magbalik sa ating Panginoon ng focus at hindi lang palagi sa kung ano nangyayari sa kapaligiran natin, no? Yan. So, sa mundong to, talagang punong-puno ng mga distractions ang ating buhay, no? Ang digital fasting ay maaaring maging isang mahalagang hakbang upang maibalik natin ang ating focus sa mga mas mahalagang bagay. Walang iba kundi ang relasyon natin sa Diyos, sa ating pamilya, at sa ating personal na paglago. Ang sabi nga sa Efeso 5:15-16, ingatan ninyong mabuti kung paano kayo mamuhay. Gamitin ninyo ng lubos ang bawat pagkakataon. Kaya nga, ang tanong, paano natin ginagamit ng tamang ating oras na ipinagkakaloob sa atin ng ating Diyos? So, nawa ang maging kaisipan natin habang kinoconsider natin na subukan itong digital detox sa ating buhay. So, Ma'am Giselle, tapusin natin itong ating discussion sa pamamagitan ng isang panalangin. Yes, so tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon na marinig namin ang mensahe about digital fasting. Na Panginoon, pwede po pala ipagkatiwala namin sa inyo ang lahat ng aming alalahanin, ang lahat ng aming mga fears, ang lahat ng even yung mga addictions namin, Panginoon, we put it in your mighty hands para ma-set free po kami, para magkaroon kami ng peace and rest sa aming puso, sa aming isipan, even physically, even sa aming health, Panginoon. Kaya po, O Diyos, sa mga nakarinig po about this, if they are very, very motivated or inspired to do digital fasting, tulungan niyo po sila, Panginoon. Bigyan po sila ng kakayahan through the Holy Spirit to do this
for your glory, para mas makita po nila ang direksyon ng buhay nila at kung ano po yung mga pwede pa nilang gawin na mas kapaki-pakinabang, aside from, just focusing on the digital world. Kaya po, Panginoon, pagyamanin pong maigi ang aming relasyon sa inyo, ganon din naman ang aming relasyon sa aming kapwa, lalo higit sa aming mga pamilya at mga kaibigan, Panginoon. Kaya maraming salamat na kami po ay be-bless nyo at patuloy na sasamahan, patuloy na tutulungan sa lahat ng challenges ng aming mga buhay. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen. Yan. Maraming salamat po muli, Ma'am Giselle, sa isa na namang kapaki-pakinabang na usapan na inyong pinagkaloob sa atin ngayon, no? At syempre, salamat din po sa lahat ng ating mga viewers at listeners. Huwag pa din po kayo mahihiya na magtanong or di kaya mag-comment sa ating comment section or di kaya naman ay kontakin po ninyo ang mga numbers na 0917-5643-777 para po sa Globe at 0919-0001-777 para naman po sa Smart. Makikita nyo pa rin yan na naka-flash ngayon sa inyong mga screens. Huwag ninyong kalimutan din na i-follow ang ating programa para sa mga susunod pa na makabuluhang talakayan. Sa susunod nating episode, tatalakayin naman natin ang isang makabagong paraan upang labanan ang epekto ng teknolohiya. Tech versus tech. Paano natin gagamitin ang teknolohiya upang pigilan ang teknolohiyang umaalipin rin sa atin. Samahan po ninyo kami dito pa rin po sa What Do You Think? Kung saan kami nagpapaalalang, kabataan, desisyon mo'y pag-isipan upang maging tama ang iyong lalakaran.